Sa ano po. Sige po, madam. Tumatayo yung balahibo ko sa'yo, nakikinig ko pa lang ako. First, ano pa lang. Game na? Game na? Sige po. Sige. Noong, dati kasi nakatira kami sa Diamond. Ay, I'm sorry. Sorry. Ano, mga idol, sorry po. Nakatira po kami sa Diamond Subdivision. Actually, mayaman po kami dati. Pinabankrupt kami. Yes po, alam ko po yung Diamond Subdivision. Mayayaman yung mga bahay po talaga namin yun. Yung mami ko po at daddy ko, nagtatrabaho po. Yung trabaho nila, nag-Hong Kong, Thailand, may tindahan po kami sa Manila Arco. Tapos, nahuli po yung karga namin sa custom. Naipit. So, worth 3 million po. Hindi namin na-release. Ngayon, yung pinagpupuhunan namin is sa Metrobank. May inutang ng magulang ko. Bayaran namin yun. Binenta yung bahay. So, lilipat na kami. I am grade 6 students at Holy Angel University that time. May nilipatan po kami nga isang bahay sa Villa Aguila. Hindi ko po alam kung nasabihin ko. Huwag na sabihin yung kung saan siya. Ito po experience lang namin. Ito na experience namin ng buong family namin. Talaga. Pag-lipat po namin doon, sa isang subdivision po, sa may Angeles City po, na-experience namin ng buong family na summer. During that time, it's summer. Walang hangin. Uso yung swing na dalawahan at arapan. Yung unang panahon pa yun. Tapos yung kasi bakal siya. Summer, pero umaandar siya, walang tao. Walang hangin. Old house po yun na inupahan namin. Na nakita lang namin sa mga hindi po sa Facebook. So nakita namin yan sa mga agency sa mga Balibagos po sa may Abacan. Okay. Yun naman nagpaparent. Doon po namin nakita yun. Hindi yung pinuntahan namin. Nakita namin po rent. Ngayon po, nung paglipat po namin doon, hindi naman po sa may nangyari po sa amin na experience doon na ang tawag dito, yung dumating na babae. Pumatok po siya na sabi niya, naiwan daw siya doon. Na isang mahalagang bagay dahil dati siyang nakatira doon. Ngayon, bata po ako nun bata pa yung mga kapatid ko din, yung kuya ako Tapos, ang nangyari, kinuha namin. Ako pa umakyat to doon sa cabinet. Kasi pag lumang bahay, yung mga cabinet noon, may isang cabinet sa taas. Yung lalagyan ng mga lumang gamit, gano'n. Kung kinuha ko yun, ako kasi umakyat talaga doon. Payat ako that time. Umakyat ako. Nung nakita ko yun, yung babaeng kumatok, pinahintay namin sa garahe. Kami pumasok, dahil hindi mo namin nakilala, hindi namin siya pinapasok. Tapos sinabi lang sa inyo na nakalimutan siya. Gusto mo na talaga, ang lungkot-lungkot niya pag nakita ko. I don't know kung renovate na siya ngayon. Tapos, umakyat ako, kinuha ko siya. Ngayon, nakakahon. Nakahon siya. Tapos, nang paglabas po namin ng garahe, wala na yung babae. Hindi namin narinig yung gate na nagbukas. Kasi yung alam mo yung walang mantika yung gate. Yung parang masikip siya masyado, tapos parang kinakalawang na. Ganyan din ba siya? Talagang may ingay yun. Wala kami narinig. Also, basta bigla na lang siya nawala. Alam niyo po, nang tinignan namin, kasi na-curious kami, ba't iniwan yung kinukuha? Pagtingin namin, alam niyo po yung old Nescafe na bote na malaki. Yung powder noon. Yung malaki. Yung powder siya, di ba? Yung malaki, yung pure na Nescafe. Pag hinamin namin ganyan bata, puno siya ng tubig. Ay, Diyos ko. Tapos po, yun na po yung umpisa ng gabi ng lagim namin. Gabi ng lagim talaga. Every night po, yung aso namin si Rambo, nakatali doon sa may sangtol. Gabi-gabi, umaalulong. Wala, tigil yan. Meron pa, natutulog kami, magkakasama magkakapatid. Nakakatakot, no? Alam niyo po yung nangyari sa banyo. Naririnig na kuya ko, nagka-depression ng kuya ko. Naririnig ng kuya namin, kuya ko una nakarinig. Yung naglalakad na nakapangnikala. Doon sa banyo mismo.
talaga yung lakad na gano'n. Tapos, siyempre, nagka-depression yung kuya ko. Tinawag namin yung mga kamag-anak namin na nakatira sa Minalin. Pinauwi namin sa bahay namin para may kasama kami. Eh, hindi ko naman alam na yung uncle ko lagayan. Alam mo yung lagayan pa lang? Yung nakikita niya. May third eye. Oo, yung sa Okay. Kapampangan lagayan. Oo. Tapos, nakikita niya talaga. Eh, ang pula-pula na mata nun, pero nakikita niya. Oo. May instance na pinaka-worst na nangyari sa amin. Oo. Ito, nag-fiesta ng Minalin. May. Umuwi po kami. Oo. Umuwi po kami. Ang naiwan po sa bahay, yung tatay ko, yung Mm. kuya ko, at saka yung pangalawang bunso namin. Oo. Natutulog hapon, bandang 1:00 ng hapon. Natutulog ang tatay ko sa sofa. Yung mga kapatid kong dalawa, hapon yan. Natulog sa sahig, Oo. sa sala. Kasi mga bahay sa mga subdivision, malalaki. Oo. Tapos, Saka maluluwag. maluluwag talaga. Sana Ang mga nangyari po doon, bumating ang barkada ng kuya ko. Puro, alam mo yung uso noon, BMX bike. Oo. O, di ba? Oo, mga During that BMX, time, oo. hindi naman mountain bike, Oo. BMX. Oo. Tsaka yung mga, BMX uso yan. na naman ngayon yung mga skateboard. Oo. Yun. Dumating lahat ng barkada ng kuya ko. So, dahil nag-aaral ko kasi may Sound Angel. Oo. During that time, Sikat na school yan. Oo. ha? During that time, kuya ko naman high school na. Ako po, nasa grade 6. Grade 6 Sa Sound Angel. Tapos, dumating yung mga barkada ng kuya ko. Kasama yung mga pinsan ko. Kasi Okay. kuya ko, barkada niya yung mga pinsan ko. Oo. Sabi, natutulog sila. Tawag sila ng tawag. Roel sila ng Roel. Tawag po, Roel. Alam mo, madam, ay Diyos ko, kahit mamatay ako ngayon, yung mga barkada ng kuya ko nagpatunay, lumabas ang babae sa likod ng pinto ng bahay. Ang sabi niya, wala sila, nakipamyesto sa Minalin. Ay, Madam, tignan alam niyo mga idol, sa kwento ni Madam, tignan niyo, oh. Ang goosebump. Oh, grabe, oh. Namatay, oh. Balahibo ko. Diyos ko Ay, alam po. niyo po, totoo, sa totoo. Ay, naku, Kahit Diyos ko. mawala na ako sa mundong ito, hindi ko kakalimutan yung nangyaring experience sa amin na ganyan. Grabe, no? Lumabas yung babae. Ngayon po, yan. Dumating na kami hapon. Mga 6. Ay, magkahapon. Kasi summer eh. Eh, di ba yung pag summer, yung araw matagal. Oo. Matagal bumaba yung dilim. Pagdating namin ganyan, dahil sinabi wala Oo. kami. Dumating yung mga pinsan ko, pagdating ng 8:00 ng gabi, nakabike ulit. Sabi, galing kami kanina dyan, Oo. sabi ganon. Nagtanong sila, oh. Oo, nandyan na si Bapa mo, sa Kapampangan, Bapa, di Oo, ba? oo. Nandyan tulog, Oo. di mo na sila nakausap. Hindi, may lumabas na babae dyan, Oo. sa likod. Oo. Sabi niya, ano daw siya, wala daw kayo, nasa Minalin kayong lahat. Lumiesta, oh. Nagtingi lang kaming lahat. Ano? Doon lang kami natakot. So, ibig sabihin, meron talaga doon sa Meron ba bahay kami? na May yun. nakatira talaga. Nagaan yung tao talaga siya. Ay, Diyos ko po. Ito pa, ka-vlog, no? Ito experience namin. Yung mga kapitbahay namin, hindi kami kinakausap. May tindahan doon, tinanong kami, ba't kami lumipat doon? Dapat umalis daw kami doon. Ngayon, nalaman namin, na pagtanto namin, ang dating nakatira doon, isang doktor. Abortionist pala siya. Ayun pala. Siyempre, pag private na subdivision, di naman sila magkakakilala. Hindi talaga. Oo, ayun. Tapos marami daw namatay na babae. Kaya pala Yung bata. Oo. Parang kami lang ang ginawang daan. Alam mo yung bata, pinalibing namin sa Holy Mary, doon sa may statue of Mama Oo. Mary. Yung bilog doon, yung bilog. Pinabless namin yun. Para Ay. kasi angel yun eh. Baka hindi naman kaya anak yung Pero alam mo, nakita namin, buo na siya. Ay, Diyos ko. Buong bata na siya. Nung tinignan namin, Hindi siya Buti, fetus, hindi ko no? nabasa. Talagang kumpleto na talaga. oo, kompleto na. Ay, Kaya, Diyos ko. sa buong buhay ko, hindi ko po talaga kakalimutan yung nangyari sa amin, yung sa nangyari doon. Pero, syempre po, tayo lahat may experience sa Oo. ganyan. Pero po, kahit kami po, pamilya ko, hindi ko nakakalimutan yun. Kahit siguro mangyari sa akin ganun, di hanggang pagtanda ko, dala-dala ko pa rin yan, nasa isip ko pa rin yan, di ba? Hindi namin makakalimutan yun talagang. At saka meron pa na-experience, isa na lang, yung sa ay tuloy-tuloy ako. Sige po. Nakakayaman.
nung teenager po ako na 4th year high school, road trip lang po kami Oo. sa Capas. Tawag doon, Tapos Tarlac. ano po yun, sa Kapampangan, malutong gabon. Oo. Ang ibig sabihin ng maluto, red, pula. Oo. Gabon, Okay. lupa. Lupa. Oo. Pulang lupa. Okay. Oo. Ngayon, nagda-drive po on the way po kami, galing kami Banban, which is alas 2 ng madaling araw po yun. On the way po namin na gano'n, talaga po yung driver namin, hindi kami mabilis. Dahil marami kami, barkada kami, nasa pick-up kami lahat. Mm. Dalawa pong magsyota. Dumaan sila sa harap namin, pero dumaan lang sila pero walang tao. Ayun. Naggiwang-giwang kami sa daan. Eh, di ba sa may daan Ghost na yun. maraming mga, anong tawag doon sis, yung maraming karinderya. Oo, mga kainan-kainan. Oo, yung karinderya doon. Nakita namin talaga, bumaba kami. Oh, ano, napagtripan kayo. Kinanyan kami. Nakita niyo yung magsyota niya. Magsyota yun, ni-rape yung babae dyan. Sa Panlahin pa. Oo, binatay siya. Oo. Ito siya, no? Oh, yun. Yun, dalawang experience namin yun na talaga kahit mamatay ako mga ka-vlog, totoo po lahat na sinabi ko. Dahil kami lahat na experience namin na buong pamilya yung nangyari yun. Hindi ko po alam kung yung mama niya yung sasabihin ko yung nag-iibigan. Pero yung mama niya siya binigyan. Alam ko po kahit nag-iibigan kami, nag-iibigan ko ulit kasi ngayon po, nung hindi po namin tinapos, inayaan na lang namin yung binayad namin dahil nga, yun nga madam, Oo. yun nga madam, yung nangyari yun. Pero subukan niyo pong pasyalan yun. Yes Mamaya po sasabihin ko na lang yun. Oo, sige po. So, yun ang mga idol, no? Ah, So, nakakatakot yung kwento ni Madam, no? Pero, try po natin, no, mga idol. Puntahan natin yung, bibisitahin natin yung sinasabi ni Madam, yung tinirahan nila dati. Yun. Tingnan natin kung na-renovate or hindi pa hanggang ngayon. So, maraming salamat po sa inyong panunood at maraming salamat po kay Madam sa kwento niya. experience Yung namin. mga nakakatakot niya na experience nung bata pa siya. At hanggang ngayon ay hindi niya nakakalimutan po yun, mga idol. Alam mo, habang kinukwento ko, ikaw din,